Nga pala sa ating isang pride of Northern Samar, si Sandro Lutaw. Hindi ako nakapanood kanina. Pumunta ako Katarman. Actually maganda yung naging performance niya. Muntik nga akong umiyak eh. Kasi yung performance niya magaling talaga yung pagkanta niya ng Atang Hirap. Yung kinanta niya Atang Hirap, diba? Yan, shoutout sa iyo Sandro. Masabi ko sa iyo, napakatapang mo. Kasi dyan sa murang edad, believe, para sa akin, napakatapang mo kasi sumalang ka sa tawag ng tanghalan na ganun yung edad mo. Kasi ako nung bata pa lang ako, pinangarap ko yung tumungtong sa mga ganyang patimpalak. Kasi puro barangay lang nun eh. Hindi pa ako sumasali sa mga singing contest nun. Ginagawa ko nung panahong yun, mga nag-i-intermission lang ako. Yun ang naging story ko. Nag-i-intermission lang ako sa mga barangay, sa mga sayawan, especially talaga sa paaralan. Lagi ako, 3 years old pa lang ako, so kumakanta na ako. Yan, shout out sa iyo Sandro. Masabi ko sa iyo, tuloy mo lang yung pangarap mo. Kasi lakas ng potential mo, laki ng potential mo. Napakagaling mo kanina. Consistent yung nagawa mo, wala sa akin, walang error yung kanta mo dun kanina eh. Nung pag-uwi ko kanina galing Katarman, tinanong ko yung kuya ko kung sino yung nanalo kasi hindi ako nakapanood eh. Gusto kong manood kanina sa Katarman kaso wala akong load. So pag-uwi ko, pinanood ko yung performance ninyong 5. 4 ba? 5 diba? 5. Maganda yung ginawa mo. Payo ko sa'yo, huwag kang tumigil sa pangarap mo, nandyan ka na. Huwag ka muna umuwi. Sabi ko sa'yo, Sandro, huwag ka muna umuwi. Huwag ko sa'yo, sumali ka sa The Voice Kids. No? Kasi nandyan ka na eh. Huwag ka nang magbalak na iwanan mo yun. Huwag kang magbabalak na umuwi. Gawin mong inspirasyon yung yung payo ko sa'yo, Sandro. Sana nanonood ka kasi di mo deserve na mabash. Kanina habang nanonood ako ng mga post, may nagko-comment doon. Actually yung kahapon kasi nung sabihin ko sa iyo, Sandro, sana nanonood ka. Ito yung message ko sa iyo. Napakagaling mo. Kasi grabe yung tapang mo. Kasi ako nakita ko yung sarili ko sa iyo eh. Kasi bata pa lang ako talaga. Gusto ko nang makatungtong sa mga ganyang patimpalak. You're so blessed. Kasi nakatungtong ka ng ganyang murang edad. Ilang taon ka ba, Sandro? Siguro mga nandito siya sa 12. Sa murang edad mo, nakatungtong ka na sa tawag ng tanghalan. Hindi yun biro. Kasi yung kaba, nandiyan yan. Pero kapag kasi sumasalang ka sa tawag ng tanghalan, kailangan may bit-bit ka eh. Ito yung sasabihin ko sa iyo, Sandro. Sana sa susunod na sasali ka. Kasi kapag sasali ka sa isang kompetisyon, kailangan mayroon kang bit-bit. Hindi yung bit-bit na mga bit-bit. Kailangan mayroon kang dinadala talaga sa puso, isip mo. Kailangan bit-bit mo yung, hindi lang yung pangalan mo yung bit-bit mo. Hindi lang pangalan yung ibibit-bit mo. Dapat bit-bit mo yung Northern Samar. No? Yan, so kapag sasalang ka, wag ka muna, masasabi ko sa iyo Sandro ngayon, wag ka muna umuwi. Payo ko sa iyo, wag ka muna umuwi. Sumali ka sa The Voice Kids. Yun ang masasabi ko sa iyo. Sumali ka sa The Voice Kids. Sige, gusto kitang tulungan. Ito
Gusto ko makapasok ka sa The Voice Kids. Gusto ko makapag-audition ka kasi alam ko na makakapasok ka. Iba yung performance mo, napakagaling mo. Tsaka yung boses mo, panatilihin mo lang ganyan yung boses mo kasi alam mo, kasi kapag bata, yung boses natin, kapag bata ka pa lang, flexible yung boses natin. So, habang naaabot mo yung mga nota, habang alam mo, habang napipit mo yung totoo, yung saktong nota, wag mo nang pakawalan yan. Yung masasabi ko sa'yo, Sandro, wag mo nang pakawalan yung pagkakataon ngayon. Kasi nandyan ka na sa Maynila. Nandyan na yung pangarap mo. Gawin mong inspirasyon yung naging itong pawi ko sa'yo. Dalin mo yung pangalang Northern Samar. Gusto ko, alam mo, matutuwa ako kasi mayroong isang Northern Samar na naman na nagtagumpay, nakamit yung pangarap tulad ko. Isang sarap sa pakiramdam na tinatawag yung pangalan mo sa stage tapos ikaw yung nananalo. Ang sarap sa pakiramdam. Alam ko yung naramdaman kanina ni Sandro nung tinawag yung pangalan ng kalaban niya. Sakit yun, masakit. Pero sa akin, huwag kang mawala ng pag-asa. Actually yan si Sandro, iko-correct ko lang po yung mga sinabi niya kasi na hindi niya deserve na mabash, mga kaidol. Hindi niya deserve na mabash. Kasi alam ko yung pakiramdam ng nababash. Sa murang edad niya, dapat hindi niya deserve ang mabash kasi bata yan. So, kailangan i-consider natin yung pagiging bata niya. Diba? Ako nga, nagulat ako nung nanonood ako dito nung unang yung salang. Kabado ako nun. Grabe yung kaba ko. Pero nung sinasalang ako sa tawag ng tanghalan, hindi ganun yung kaba ko. Pero nung sinalang siya, grabe yung kaba ko. Tapos, malaki yung chance niya. Sabi ko, malaki yung chance mo na makapasok ka, manalo ka kasi napakaganda ng boses mo, napakaganda, napakalinis. Tapos puso talaga nandun yung puso ng kanta. Sabi ko, panalo ka. Ikaw correct para malinawan yung lahat. Actually, si Sandro, taga San Roque yan. No? San Roque yan. Tapos, wala na siyang ama. Tapos parang wala na rin siyang ina. No? So, doon pa lang, kaya mo nang kunin yung puso ng madlang people. Sa ganyang katayuan mo, kaya mong magpaiyak ng milyon-milyong tao. Sayang lang kasi hindi ka na-briefing, no? Tsaka gusto ko sabihin sa'yo na yung sinabi niya, una, kapitbahay kami. Ito mga ka-idol. Kasi yung jowa ko, may bahay sa Buggo. Nung hindi pa ako sinasalang sa tawag ng tanghalan, minsan nandun ako, minsan talaga nandun ako. Tapos minsan dun ako nagpa-practice. So kaya niya nasabi na kapitbahay ako niya. So okay lang yun. Tapos sinabi niya na naman na natalo niya ako. Actually nung nanonood ako, nagulat ako dun kasi sinabi niya na natalo ko si Bensor. So sinabihan pa siya ni Vice Ganda na sabihin mo kay Kuya Bensor, pasensya na. Napakabait. So ang ano pa yun? Sinabi niya natalo ako. Actually yung ganyang sinabi niya na natalo ako kasi nung sumali ako sa Pambuhan, may contest kasi sa Pambuhan. Bale, tatlong category yon. Category A, Category B, Category C. Ang Category A, kids, no? Yung Category B, basta parang ganun. Yung Category A parang kids, yung Category B teens, tapos yung Category C adults. So sumali ako sa Category C. Sa adults ako sumali. Si Sandro naman Category A. Ang Category A, ang sinalihan ni Sandro, lahat sila doon mga minor de edad, mga bata, lahat sila doon mga bata.
So siguro siya yung nanalo doon. Siya nag-champion doon sa mga bata. Tapos sa tens naman, sa mga bagets, meron din nanalo. Sa adults naman, kami na yung naglaban. Kami na yung naglaban, ano? Kami na naglaban sa adults. Yung mga kalaban ko, mga matatanda din. So hindi ako nanalo doon. Pero sa kids, nanalo siya. So hindi kami nagkalaban. Liwanagin ko po sa inyo. Hindi kami nagkalaban ni Sandro. Nag-champion siya sa kids. So hindi kami naglaban. Yan, in short, hindi kami nalaban. Actually, nung binanggit ni Sandro 'yon, na natalo ako, ang daming nag-bash sa akin, mga ka-idol. Ang dami kong nabasa na nabash ako. Grabe yung bash nila sa akin. As in, nasaktan ako sa mga sinabi ng mga nagbabash sa akin. Pero hindi ko naman po yun masisisi kasi wala tayong magagawa dun. Natural lang yun na mabash tayo. Pero para sa akin, okay lang ako mabash. Sabi nila, magpaliwanag ka, mag-post ka ng ganito na hindi kayo nagkalaban para hindi ka mabash. Okay lang. Hindi na ako nag-post. Hindi na ako nagsabi kasi gusto ko na manalo sa Sandro. Gusto ko rin siya manalo. Kasi syempre kaya nga ako sumali sa tawag ng tanghalan kasi gusto ko maumpisahan yung ganito, yung merong nananalo. Parang ako yung magbubukas, ganun. Yun ang target ko noon nung sumali ako sa tawag ng tanghalan. Hindi naman ako sumali sa tawag ng tanghalan para maging kilala, maging mayaman, maging mapera, basta hindi ako sumali sa tawag ng tanghalan. Sumali ako sa tawag ng tanghalan kasi gusto ko na meron naman dito sa Northern Samar, merong mag-concert ng mga artista, di ba? Kasi wala dito yung mga wala tayo dito artista. Wala tayong artista. So, para sa akin, ako yung una, pangalawa si Sandro. Ganun. So, gusto ko dumami yung mga sikat dito sa Northern Samar. Kahit matabunan yung pangalan ko, importante dumami yung sikat dito sa Northern Samar. Kasi syempre, kapag dumami yung mga sikat dito sa Northern Samar, hindi lang yung mga artista yung sisikat. Mismo yung Northern Samar makikilala sa larangan ng kanta, sa larangan ng mga talento na hindi limitado, ano? So yun ang maganda. So ang payo ko lang kay Sandro, be humble. Ayan. So ang masasabi ko lang kay Sandro, be humble. Kasi ako meron akong sinalihan noon sa Chitongko. Sumala ako sa Chitongko. Ako nag-champion sa Chitongko. Alam nyo mga ka-idol, ako yung nag-champion sa Chitongko. Pero yung balita, hindi ako yung nanalo. May nagsabi na, ikaw nanalo? Ang sabi nila, si Kuan. Pero para sa akin, okay lang. Kahit sabihin niyo hello, kahit sabihin niyo hindi ako ganun. Yung purpose ko kapag kumakanta ako ibig sabihin ko gusto ko yung magkwento. Kapag kumakanta ako, gusto ko magkwento, basta hindi ako kumanta para maging tanyag, hindi ako kumanta para maging yung ganito, hindi ako kumanta. Kung mapapansin nyo kanina nagbiyahe kami, naka-tricycle lang ako. Sumakay lang ako sa tricycle. Nag-commute lang ako papunta sa Katarman. Madami nagsasabi